Tayo po'y manalangin. Panginoon, kami po ay lubos na nagpapasalamat sapagkat patuloy ka, Panginoon, na nagiging mabuti sa amin. Hindi ka kailanman pumapalya, Panginoon, sa pagpapakita ng kabutihan mo po sa amin, sa pagmamahal, sa patuloy na pagpapatawad. Aming Ama, dalangin po namin na sa pagkakataon pong ito, lalo pa po naming makilala at maunawaan ang lalim ng pag-ibig mo po sa amin. Hindi man po lubos namin makuha, Panginoon, ang kalaliman ng pag-ibig mo po sa amin sapagkat napakalawak nito, napakalalim nito, napakadakila nito, Lord. Subalit, Panginoon, hayaan mo po, Panginoon, maski, Panginoon, na tanaw, maski, Panginoon, na dungaw, Panginoon, sa pag-ibig mo ay sapat na upang ma-overwhelm ang bawat isa sa amin, Panginoon, kung gaano kaganda, kalawak at kalalim ang pag-ibig mo po sa amin, O God. Tunay na nakakamangha, Panginoon, ang inalay mong buhay para sa amin. Tunay na nakamamangha ang pag-ibig na ipinamamalas mo sa bawat isa sa amin. Kaya dalangin namin, Panginoon, na patuloy po namin ito na makita at maunawaan sa buhay po namin. Salamat po ng marami, aming Ama. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tayo po makakaupo na. Pakibati yung inyong mga nasa kanan, nasa kaliwa. Mahal ka ni Lord. Sabi mo sa kanila. Mahal ka ni Jesus. Walang kaduda-duda yan. Amen? Okay. Ang ating pong pag-uusapan ay patuloy tayo sa ating series po, Mahal na Mahal. Sino naniniwala? Mahal na mahal siya ni Jesus. Amen. Tanungin yung katabi mo, naniniwala ka ba? Yan, walang katsaring-charing yan. Talagang totoo ang ating Panginoong Yesus sa kanyang pagmamahal. Kaya pinag-uusapan natin yung the anatomy of Christ love. Tinitingnan natin isa-isa. Ano ba ang makikita natin sa pag-ibig ng ating Panginoong Yesus? At alam niyo po ba, kung napapansin ninyo, yung series po natin ngayon ay patungkol sa mga huling sandali ng ating Panginoong Yesus dito sa lupa. Sinong alam ko ano yung sineselebrate ngayon ng mga kakristyanuhan? Ano ba ngayon? Palm Sunday. Yan, Palm Sunday. Ito yung pagpasok ng ating Panginoong Yesus sa Jerusalem at ilang oras pa ay dadakpin na ang Panginoong Yesus. Okay? Pero yung ating pinag-uusapan ngayon ay nagsimula doon sa Garden of Gethsemane. Yung unang Sunday, pinag-usapan natin yung kaganapan sa buhay ng Panginoong Yesus nung siya ay nasa Garden of Gethsemane na kung saan sa kanyang pananalangin, naramdaman niya na yung hirap na kanyang daranasin sa krus ng Kalbaryo. Kaya sa sobrang hirap, nakikita niya pa lang, nararamdaman niya pa lang, nagkaroon ng malaking pressure sa kanya na ang kanyang mga ugat na maliliit sa ulo ay nagputukan, kaya parang nagmistulang pawis na dugo habang siya'y nananalangin. Ganon yung kanyang agony habang tinatanaw niya yung krus ng Kalbaryo. Kaya ang panalangin niya, Lord, if it is possible, hayaan mong matanggal itong saro ng pagdurusang ito sa akin. Subalit, ang sabi niya, bandang huli, ngunit hindi ang kalooban ko, O Diyos, kundi ang kalooban mo. Imagine, nakikita niya pa lang yung paghihirap niya sa krus ng Kalbaryo, ganon ang pressure na nararamdaman niya. Pero despite that, alam niya na kung gaano kahirap yung kanyang daranasin, umuo pa rin siya. Sino dito yung, alam niya, ikamamatay niya yung pagpunta doon, tutuloy pa rin siya? Meron ba? Wala. Kasi nature sa atin na umiwas sa sakit, umiwas sa pagdurusa, umiwas sa kamatayan. Meron tayong tinatawag na self-preservation, di ba? Pero ang Panginoong Yesus, bagamat alam niya, ikamamatay niya na yon, hindi lang ikamamatay. Paghihirapan niya ng todo yon. Pero dahil sa pagmamahal niya sa iyo, nag-go pa rin siya. Bago siya masaktan, umuo na siya. Na willing siyang i-bear ang sakit na mararanasan niya dahil sa kasalanan natin. Titiisin niya yon. So ang pagmamahal ng Panginoong Yesus, merong desisyon na magtiis.
Alam nyo dito, yung mga may iniibig at gusto niyang pakasalan yung iniibig niya, ang unang-una niyang naiisip ay yung sarap ng buhay nang sila ay magkasama. Amen? Yung ganda ng buhay na mararamdaman niya, yung kapayapaan. Pero ano kaya kung ma-picture sa kanya, yung ikakasal pa lang, andyan pa kayo? Ma-picture sa kanya yung magaganap. Magkakaanak ka, bago ka magkaanak, magdurusa ka, magkakautang-utang kayo, pag-aawayan nyo yung tungkol sa pambababae ng asawa mo, tapos maghihirap ka, tapos yung asawa mo hindi magiging tapat, tutuloy ka kaya magpakasal? Kahit mahal mo? Minsan magdadalawang isip ka, no? Pero ang ating Panginoong Yesus, nakita niya na yung dadanasin niya. At dadanasin niya yun hindi dahil sa mga taong mababait. Nandiyan pa kayo? Dadanasin yun sa kapakanan ng taong makasalanan. Pero umuo pa rin siya. Yung mensahe niya ay dineliver sa atin ni Pastor MJ. At ang pag-ibig ng ating Panginoong Yesus, bukod sa mapagtiis, ito ay may pagmamalasakit. Habang nandoon siya sa tinatawag na daan ng pagdurusa o the Via Dolorosa, bago siya umakyat ng bundok, nag-iiyakan yung mga kababaihan sa kanya. Pero ang sabi niya, wag ako ang iyakan ninyo. Ang iyakan ninyo yung mga anak ninyo. Dahil alam ng Panginoong Yesus na bukod sa siya ay nahihirapan, mas mahihirapan ang mga taong hindi nananampalataya sa Kanya. Kaya nandun na lang yung, imbis na yung sakit niya ang nararamdaman niya, ang nakikita niya yung sakit na daranasin ng mga taong hindi sumasampalataya sa Kanya. At ang pag-ibig ng ating Panginoon, siya ay dineliver sa atin ni Brother Rodel. Bakit ba ako palagi napapastor kay Pastor Rodel? Kay Brother Rodel. Ano ba yan? Prophetic ba yan? May lakas umamen doon. Sino yun? Pero yung asawa hindi umi-amen. Okay, yan ay dineliver sa atin ni Brother Direk Rodel. At ang pag-ibig ng Panginoong Yesus may pagdamay. Habang papaakyat siya sa bundok ng Golgota, no? Pasan-pasan niya ang mabigat na kahoy, no? Nadama niya ang bigat na epekto ng kasalanan. And in fact, kaya tayo nagdaranas ng mabibigat na problema sa buhay natin, kaya tayo dumaranas ng matitinding pagsubok sa buhay natin dahil yan sa kasalanan. Maling desisyon, pagsaway sa utos ng Panginoon, paglayo sa kalooban ng Panginoon. Alam nyo, yung kasalanan, yung epekto ng kasalanan na yan, naramdaman din ng Panginoong Hesus yan, pero hindi dahil sa kasalanan niya, kundi dahil sa kasalanan natin. Dahil sa panahon ng kanyang pagdurusa sa krus, ang kanyang pagdurusa ay dahil sa mga kasalanan natin. So, dinadamayan tayo ng Panginoon. Alam niya kung anong pinagdadaanan natin dahil sa bigat ng kasalanan natin. Alam niya kung anong problema natin. At hindi kanya iiwan dahil alam niya kung gaano kabigat yan. Kaya sabi dun sa kanta, if He carried the weight of the world upon His shoulder, I know, my brother, that He will carry you. Sa Tagalog, kung ang sala ng tao sa krus, Kanyang tinubos, sa buhay mo'y lagi ng karamay ang Diyos. Yun eh. Sige na, palakpakan natin si Lord. Hindi, yun yung daman niya kung gaano kabigat yung pinapasan natin dahil sa mga pagkakamali natin sa buhay, pero I assured you, at inassure tayo ng Panginoon na hindi tayo iiwan ng Panginoon. Dadamayan niya tayo sa lahat ng pagkakataon. Amen? Kung gaano man kabigat ang sala ng mundo na nadala niya, kayang-kaya kanyang buhatin sa mga pagkakataong ikaw ay nahihirapan. Amen? At ngayon naman, patuloy tayo sa series, pero bago tayo magpatuloy, tatanungin ko kayo, nakaranas na ba kayo ng iniwan kayo sa ere? Yung nangako, ganda-ganda ng pangako. Pero sa bandang huli, i-ghost ka lang. Mawawala na lang bigla. Di ba? May mga tao na akala mo maaasahan mo, akala mo mahal na mahal ka, pero sa panahon na nahihirapan na, ayawan na,
Hindi lang sa pag-aasawa, hindi lang sa girlfriend, boyfriend, pati sa magkakaibigan. Minsan nagkakaiwanan kapag ka nagkakaroon na ng mga challenges sa relasyon o sa sitwasyon ng buhay natin. May tao pa bang hindi nangiiwan sa ere? Meron pa ba? Maaaring nandyan yan, kapit yan kapag ka maayos, pero paano na pagka nagkakaipitan na? Paano na kapag ka nagkakapalpakan na sa buhay? Minsan, ang resulta, kanya-kanya na lang tayo. To each one, his own. Parang bahala na. Parang struggle for survival na to, di ba? Pero merong isang kwento, at alam ko nangyayari din ito. Meron talagang magkakaibigan na kahit na magkahirap-hirap, walang iwanan. Merong ganyan. I remember one time, nang nagdadrive ako, kasama ko si Pastor Eric, nagdadrive ako, meron siyang naikwento sa akin na nawala ako sa wisyo. Sobra kong dinamdam. Meron kasi akong isang tinulungan, parang ganon. Dinamayan, tapos mahal ko kasi itong taong to. Kwento na lang sa akin ni Pastor Eric na eventually naringgan niya yung taong ito na sinabi, huwag ka nang sasama kay Pastor John kasi iba na espiritu niyan. Totoo yung tanong niyo kay Pastor Eric. Ang sakit nun. Tapos meron pa akong ibang dinidisciple, sabi nun, kinuwento kay Pastor Eric din, huwag mo nang tawaging pastor si Pastor John, hindi na pastor yan. Kako sabi ko, anong masama ginawa ko sa mga taong ito? At dahil doon, napaisip ako, anong nangyayari? Bakit nagkaganito? Pagka ba nag-iwalay na landas, masama na? Pagka ba mayroong pagkakataon na iba ang tawag ng Panginoon, lumayo na kay Lord? Ganon. Ganon ang iniisip ko. Ano bang ginawa ko sa masamang tao? At habang iniisip ko yun, hindi ko namalayan, mag-u-turn ako, meron palang gumagaygay na motorsiklo dito sa bandang kaliwa ko na nag-counterflow. Kasi two-way yun eh. Pa-U-turn akong ganon, meron palang nagka-counterflow dito, tumama sa akin. Nakita ko, lumilipad yung driver sa harap ng sasakyan ko. Doon dinampot. Di bigla akong nagulantang, nakinabahan ako, yari ka akong ganun. Medyo sira yung sasakyan, sira din yung motor, dumadating na yung ambulansya. Dumating din yung pulis. Sinama ako ng pulis doon sa police station at hindi kami pinapaalis, hindi ako pinapaalis hanggat hindi nagkakaroon ng resulta yung medical ng taong bumangga. Yung driver. Tsaka meron pa siya angkas, girlfriend niya. Alam nyo, may pasok si Pastor Eric noong time na yon. May trabaho siya, kailangan niyang pumasok sa trabaho. Hindi ako iniwan ni Pastor Eric hanggat hindi kami nakakaalis ng presinto. Yun ang walang iwanan. Amen? Tawag na tawag sa kanya yung katrabaho niya dahil may problema na sa kumpanya. Hindi pa rin siya umalis. Pero meron pang mas matinding pangyayari sa ibang pangyayari na talagang kamatayan na. Merong isang 1941, nangyari World War II. Diba, hinuli ng Nazi sa ilalim ng pamumuno ni Hitler, nilikom niya lahat, ginather niya lahat ang mga, alam niyang mga Jew, mga Israelites. Nilikom niya, ikinulong niya sa concentration camp sa may Austria. At nung time, isang gabi, merong nakatakas na prisoner. Nung nakatakas yung prisoner, nagalit yung mga Nazi guards, yung mga nagbabantay sa kanila, at bilang ganti, doon sa tumakas, kumuha siya ng 10 Jew, at sabi, mamamatay sila sa gutom. Dahil sa parusa na pinabayaan nila na meron isang kasama silang prisoner na nakatakas. Merong isa doon na sumisigaw, paano na yung anak ko, paano na yung asawa ko? Sabing ganon. Narinig yun ng isang pare na ang pangalan niya Maximilian Kolbe. True story to. Nung narinig na yon, naawa siya doon sa tao na umiiyak dahil merong anak pa siya at may asawa pa siya
na maiiwan kung mamamatay siya. So ang ginawa ng priest, kinausap niya yung guard, pwede ako na lang ang kasama sa 10 ikukulong, palayain nyo na yung isa na makasama niya yung kanyang asawa at anak. Sa kulungan pa rin yun, of course. Pero at least hindi siya mamamatay yung isang Jew. So, sa madaling salita, na pumayag yung guard, ikinulong siya, 10 sila, dahil sa gutom, hindi sila pinakain, dahil sa gutom, isa-isa na silang namatay, hanggang siya na lang yung kahuli-hulihang buhay. Alam nyo, hindi tumalikod yung si Maximilian, Father Maximilian Kolbe, hanggang sa mamatay na siya sa gutom. Hindi niya binawi yung kanyang pangako na siya na lang ang mamamatay kesa dun sa lalaki. Yun yung hanggang sa huli, may paninindigan sa kanyang sinabi na gagawin niya dahil sa malasakit at pagmamahal sa isang tao. Kung may mga taong ganun, at meron naman, lalo't lalo pa magkaibigan, magkasangga, nagtutulungan. Pero kung isipin ninyo, masigit pa doon ang ginawa ng ating Panginoong Hesus. Nanindigan siya hanggang sa huli, hanggang sa nakabayubay na siya sa krus. Nanindigan siya na gagawin niya ang pagdurusa para sa kapanahan ng hindi niya kaibigan, ng mga taong makasalanan. Kaya nga, binanggit na kanina ni Zen, yung verse na, while we were still sinners, Christ died for us. Ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin noong mamatay si Kristo para sa atin nung tayo'y makasalanan pa. At ginawa niya yun, tinindigan niya talaga yun hanggang sa huli. Kaya ang pag-uusapan natin ngayon, hanggang sa huli. Until the very end. Ang patutungkulan natin dito, kung mga nakaraang linggo ay patungkol sa pagtitiis, pagmamalasakit at pagdamay ng ating Panginoong Hesus, ang pag-uusapan natin ngayon ay paninindigan dahil sa pag-ibig ni Hesus sa bawat isa sa atin. Tanong mo yung katabi mo, ikaw ba may paninindigan ka? Pag sinabi nating panindigan mo yan, ibig sabihin, gagawin mo talaga yung ipinangako mo. Susuungin mo yan kahit mahirap. At ang Panginoong Hesus ay may matinding paninindigan dahil mahal na mahal niya ang bawat isa sa atin. Hindi siya sumuko. Amen? At papaano niya ipinakita yon sa pamamagitan ng kanyang mga tinuran doon sa krus ng Kalbaryo. Kung alam nyo, palagi nating inuulit-ulit, every Holy Week, yung 7 last word ng ating Panginoong Hesus. Pero alam niyo po ba, yung 7 last word ng ating Panginoong Hesus ay nagpakita ng kanyang pag-ibig na may paninindigan. Isa-isahin natin. Number 1, ang pag-ibig ng ating Panginoong Hesus na may paninindigan ay may pag-ibig na mayroong kapatawaran. Love that forgives. Hindi mananatili ang pag-ibig kung walang kapatawaran. Amen? Pero ang tanong, paano na kung hirap na hirap ka na sa kabila ng kahirapang ginawa ng tao nagkasala sa iyo, nandun ka pa sa gitna ng paghihirap, magpapatawad ka pa ba? O tayo pag umokay na ang pakiramdam, di ba meron tayong ganon? Huwag mo muna akong kausapin. Hayaan mo muna, let me alone. No, gusto ko nang mapag-isa muna, magmuni-muni, pabayaan mo muna, humupa ang aking galit, tsaka tayo mag-usap. Di ba ganon tayo? Pagka nahihirapan ka, ang hirap magpatawad. Tanangin mo katabi mo, di ba? Ang hirap. Pero ang ating Panginoong Hesus, ang unang-unang winika niya, nung nakapako na siya sa krus, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Panalangin yun sa mga taong makasalanan at sa mga taong nagpako sa kanya sa krus. Mga taong naglatigo sa kanya, mga taong nagpahirap sa kanya. Sa gitna ng kanyang paghihirap, ang pag-ibig niya na may paninindigan na natili na to the point na pinatatawad niya maski ang mga taong nanakit ng kanyang kalooban.
at kasama tayo doon. Amen? Hindi mananatili ang magandang relasyon sa isang nag-iibigan kung wala ang pagpapatawad. At mahirap magpatawad kapag ka nasa gitna ka pa ng kasakitan. Pero ang Panginoong Hesus, tinindigan niya yung pagpapatawad, yung pagmamahal na may pagpapatawad, kahit nasa gitna na siya ay naghihirap. Hindi niya tiningnan kung gaano kasakit. Hindi niya tiningnan kung gaano katindi yung pako na bumaon sa kanyang mga paa, sa kanyang mga kamay. Hindi niya tiningnan yung pagdurugo ng mga latay sa kanyang likod, sa kanyang buong katawan, sa kanyang ulo. Kasi ang tanging nasa isip niya ay pagpapatawad sa mga taong nagkasala laban sa kanya. Ang tunay na pag-ibig na may paninindigan, may pagpapatawad. At yan ang pag-ibig ng ating Panginoong Hesus. Pangalawa, andiyan pa kayo? Ang pag-ibig ni Hesus ay pag-ibig na nagliligtas. A love that saves. Ang tunay na nagmamahal, pagka nakita niyang nasa bingit ng panganib ang kanyang minamahal, kahit gaano pa kahirap ang daraanin niya, ililigtas at ililigtas niya pa rin. Amen? Di ba? Bantog na yung mga kwento na ama, nakita niyang nalulunod yung anak, sinagip yung anak hanggang sa siya mismo malunod at mailigtas lamang yung anak niya. Di ba may mga kwentong ganyan? At meron namang nanay na naiwang sa nasusunog na bahay yung kanyang anak, pinasok yung nasusunog ng bahay, na iligtas yung anak, pero nagtamo ng napakaraming sunog yung nanay to the point na yung sunog na yun, ikinamatay ng nanay. Niligtas. Kasi ang tunay na pag-ibig ay nagliligtas. May paninindigang pag-ibig. Pero wala na sigurong hihirap pa sa dinanas na sakit ng Panginoong Hesus na despite na sobrang hirap niya na, at meron siyang kapangyarihan, andiyan pa kayo? Meron siyang kapangyarihan na iligtas yung sarili niya. Meron siyang kapangyarihan na bumaba sa krus ng Kalbaryo. Naniniwala kayo doon? Meron. Sabi niya nga kay Peter, nung tinaga ni Peter yung tenga ng sundalo, dahil hulihin siya ng sundalo, ang sabi ni Peter, wag. Ang nabubuhay sa patalim, mamamatay sa patalim. Hindi mo ba alam, kaya kong tumawag ng laksa-laksang mga anghel kung kinakailangan ko? Kaya ng Panginoong Hesus yun. Kaya lang, ang iniisip ng Panginoong Hesus, hindi iligtas ang kanyang sarili. Andiyan pa kayo? Ang iniisip ng Panginoong Hesus, iligtas ang makasalanan. Kaya nung time na yon, nasa krus pa lang siya, hindi niya inisip na bumaba sa krus, ang inisip niya kasi, iligtas yung makasalanan na kasama niyang napako sa krus, na nung umpisa, take note ha, nung umpisa, kinukutsa siya. Alam niyo yung istorya? Kasi yung dalawang magnanakaw na yun, sa umpisa, kinukutsa siya. Jesus, kung talagang anak ka ng Diyos, kung talagang hari ka, mababa ka dyan sa krus, at ibaba mo rin kami. Dalawa yung magnanakaw na kumukutsa sa kanya. Pero sa bandang uli, yung isa, nagbago ng isip. Nagrepent. At sinabi, Panginoong Hesus, alalahanin mo po ako kapag naghahari ka na. Bigla siyang nanampalataya na sa kabila ng pagkakapako ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo, umiral sa kanya yung pananampalataya na si Hesus talaga ang hari ng mga hari, ang Panginoon ng mga Panginoon. Kaya naman iginawad sa kanya ng Panginoong Hesus, today you will be with me in paradise. You see? Ang tunay na pag-ibig nagliligtas kahit na wala ka pang napapatunayan na pagbabago sa buhay mo. Andiyan pa kayo? Di ba pagka may umutang, hindi nagbayad, pag umutang uli, pautahin mo pa. Magdadalawang isip ka na. Amen?
Ang gagawin mo, bayaran mo muna yung utang mo para pautangin kita uli. Di ba ganon? Hello? Pero ang Panginoong Hesus, yung magnanakaw, wala pang napapatunayang pagbabago sa buhay niya, pinatawad niya na at iniligtas niya pa. At nangako ang Panginoon ngayon din, hindi bukas, hindi sa makalawa, hindi pagkatapos ng ilang buwan, hindi kapag nagkaroon ka ng pagkakataon na bababa sa krus at magbago ang buhay, doon isasama kita sa paraiso. Hindi. Ano sabi ng Panginoong Hesus? Ngayon din, ipagsasama kita sa paraiso. You see, guys, hindi na hinahanap ng Panginoon na patunayan mo sa Kanya na magbabago ka bago ka patawarin at isama sa Kanyang kaharian. Dahil ang pag-ibig ng Diyos, ang layunin niya, iligtas ka. Kahit nagaling ka pa sa pagkakasala at pag lumapit ka sa Kanya at humingi ka ng patawad, patatawarin ka ng Panginoon. Gets nyo? Ang pagpapatawad ng Panginoon ay hindi nakasalalay sa pagbabago ng buhay mo. Gets nyo? Ang pagpapatawad ng Panginoon ay nakasalalay sa pag-ibig niya na ma-enjoy mo once na lumapit ka sa Kanya. Sa moment na lumapit ka sa Kanya, tumingi ka ng tawad, that's it. Meron ka ng buhay na walang hanggan. Meron ka ng kapatawaran sa iyong mga kasalanan. Meron ka ng pagkakataon na makasama siya sa paraiso, sa buhay na walang hanggan. Because the love of Jesus is the love that saves. Ngayon, bakit hindi siya bumaba sa krus? Kapag bumaba siya sa krus, hindi magkakaroon ng katuparan ang buhay na walang hanggan sa mga taong lumalapit sa Kanya. Gets nyo? Kaya pinanindigan ng Panginoong Hesus na manatili siya sa krus ng Kalbaryo dahil alam niya, yun lang ang tanging paraan para magkaroon tayo ng kaligtasan. Amen? Nandiyan pa kayo? Gusto niyo ba ang klase ng pag-ibig na yon? Kung ganoon, palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Number 3, the love of Jesus is the love that cares. Nagmamalasakit. Nung panahon na yon, nag-alisan na yung kanyang mga alagad, ang natira na lang si John the Beloved. At nandun sa harapan ng krus, ang kanyang nanay. Nag-agonize na siya, pero tiningnan niya yung kanyang nanay. At nakita niya ang pangangailangan ng kanyang ina. Nasa gitna na siya ng paghihirap, ang inintindi niya pa, ang kapakanan ng mahal niya sa buhay. Inihabilin niya si Mary sa kanyang disciple na si John. Kaya ang sabi niya, "Woman, here is your son." And then tumingin siya kay John the Beloved, "Here is your mother." Makikita nyo, isipin ninyo ang durog na puso ng isang nanay na nakikita ng kanyang anak naghihingalo. Pero kahit na si Jesus ang nasa sitwasyong dapat tulungan, siya pa rin ang nag-aalala. Sabi niya, "Ina, narito ang iyong anak," at sa kanyang alagad, "Narito ang iyong ina." Hindi lang ito basta habilin ipinakita nito na ang pag-ibig ni Jesus ay may tunay na nagmamalasakit mas hindi lang sa kanyang buhay, kundi sa buhay ng kanyang pamilya. In fact, nung panahon na siya ipinako sa krus, andiyan pa kayo? Yung dalawang kapatid niya, o yung mga kapatid niya, hindi naniniwala sa kanya. May mga kapatid sa Panginoong Hesus After niyang isilang, nagkaroon pa ng anak, si Joseph at saka si Mary, mga kapatid niya, hindi naniniwala sa kanya yon. Pero eventually, by God's intervention and the power of the Holy Spirit, eventually, yung kapatid niya, naging disciple niya rin. Sila si James at saka si Jude.
half-brother niya yon, mother niya sa nanay. Nanampalataya. Ang Panginoong Yesus, pagka nagmalasakit sa'yo, hindi lang siya nagmamalasakit sa'yo. Nagmamalasakit siya maski sa mga mahal mo sa buhay. Kahit na minsan, ang mga mahal mo sa buhay, pinepersecute ka. Sino dito yung pinersecute ng nanay at tatay? Pinagbabawalang umattend ng church. Meron dito, kaninang umaga, pinagbantaan ng tatay niya, ng tiyuhin niya, ng mga pinsan niya, napapatayin siya kapag ka nagpatuloy siya sa life retreat. Alam niyo ba yon? Meron dito. Pero tutuloy siya kasi umatin siya kanina ng life retreat preparation. Tutuloy siya. In fact, hinahunting na siya. Pero sabi niya, tinanong ko siya, o paano, tutuloy ka ba? Kay Jesus Christ ka pa rin ba? Yes, Pastor, tutuloy ako. Kay Jesus Christ pa rin ako. Kahit na ganun ang pangyayari, walang imposible sa Diyos. Amen? Abangan natin, nananampalataya ako, isang araw makakasama niya na ang tatay niya rito. Amen? Ako mismo, naranasan ko, ang unang nag-share sa akin, ang ate ko. Ang ate ko, ang unang born again sa amin, kapatid ko na mas nakakatanda sa akin. Share sa akin. Pero ako naman, dinidebate ko siya, tinatawanan ko lang siya. And in fact, yung tatay ko, galit na galit sa kanya dahil meron siyang ginawa na labag sa relihiyon namin. Ayaw na ayaw namin yung pag-aalipustayon sa aming relihiyon. So galit na galit yung tatay ko, pinagmumura siya nung panahon na ginawa niya yon. Bagamat yun ay naaayon sa salita ng Diyos. Hindi ko nababanggitin ko ano yun. Naaayon sa salita ng Diyos, pero ginawa niya yun sa pagsunod sa salita ng Diyos. Naggalit sa kanyang tatay ko, talagang pinagmumura siya noong pagdating ng tatay ko. At ako naman, sinisisi ko siya, bakit mo ginawa yan? Bakit ganito? Hindi mo ba alam na kawalan ng paggalang yan, yung mga ganun, Pero alam nyo, eventually, hinipo din ako ng Panginoon. Na-realize ko na mas tama pala siya. Na okay pala yung kanyang sinasabi. At eventually, eto na ngayon ako. Naglilingkod sa Panginoon. At hindi lang ako, yung mga kapatid ko nakakilala na rin sa Panginoon. Meron ako isang kapatid na hinabol ako ng saksak dahil sa pag-attend ko ng gawain. Pero naging Christian na rin siya ngayon. Walang imposible kay Lord. Marami dito magkakapatid. Dati nag-aaway-away. Hindi ko nababanggitin. Name drop ba? Pero ngayon, nagkakasundo na dahil sa Panginoon. Magkakasama silang nananambahan dito sa church. Amen? Walang imposible sa Panginoon. Dahil nagmamalasakit si Lord hindi lang sa inyo, pati sa mga mahal nyo sa buhay. Kaya ang pangako niya, believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved, you and your whole household. Ikaw at ang iyong buong sambahayan. Ilalaban ng Panginoon yan. Tinitindigan ni Lord yan. Amen? Isa pa, si Pastora MJ. Nag-name drop na ako. Dati siya lang ang mananampalataya. Pray siya ng pray hanggang sa nawin niya si Mabel. Hanggang eventually yung nanay niya ay hardcore doon sa dating relihiyon. Di ba? Hardcore. Pero naging number 1 ngayon, supporter doon sa church, sa mga leader natin sa church sa Batangas. Ang tatay niya talagang ayaw talaga. Bahala na kayo. Ako, dito na lang ako sa reliyon ko. Dito na ako mamamatay. Ganun palagi. Every time na pupunta kami, hanggang ano lang siya, hanggang entertain lang siya, ngiti lang siya. Ganun, nandun lang siya. Pero hindi siya sumasama sa amin, hindi siya nananampalataya. At eventually, alam nyo, yung tatay ni Pastora MJ, siya pa yung nag-donate ng napakaraming hollow blocks sa church, kaya napadiran yun. At nakakatuwa, although kinuha na siya ng Panginoon, pero bago siya kinuha ng Panginoon, nandun yung kanyang puso na dinedicate kay Lord. At isa sa mga ginamit ng Panginoon doon sa church natin sa Batangas. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang malungkot, walang imposible kay Lord. May malasakit siya maski sa mahal natin sa buhay. Number 4, ang pag-ibig ng Panginoong Yesus ay pag-ibig na kayang magsakripisyo, kayang magtiis. Love that suffers,
Sabi niya rito, Eloi, Eloi, lema sabachthani, na ang ibig sabihin, my God, why have you forsaken me? This is a cry of abandonment. Masakit ang iwan ng mga apostol niya, pero hindi pa yun ang pinakamasakit na naranasan niya. Masakit yung mga latay na tinamo niya, pero hindi pa yun ang pinakamasakit na naranasan niya. Masakit ang ipako sa krus, pero hindi pa yun ang pinakamasakit na ininda niya ng gusto. Na seemingly parang nag-voice out na siya rito, parang sinasabi niya, bakit nangyari sa akin to? Bakit, Lord? Ang pinakamasakit na nangyari sa kanya, yung maramdaman niya na hiwalay siya sa ama niya. Kaya niya sinabing, my God, why have you forsaken me? Why? Sa unang pagkakataon ng buhay niya, simula pa nung unang-una, wala pang langit, wala pang creation. Sila pa lang sa eternity. Dumaan ang maraming pagpaplano. Dumaan ang maraming pag-uusap. Magkasundo sila, nagkakaisa sila na lumikha ng sanlibutan, lumikha ng halaman, lumikha ng hayop, lumikha ng tao. Nagplano, bumagsak ang tao, nagplano para sa kaligtasan ng tao. Lahat yan magkasama sila. Mula umpisa hanggang sa nagpapatuloy, hanggang sa huli, magkasama sila. At sa unang-unang pagkakataon, naranasan niya ang pinakamasakit na pangyayari sa buhay niya, napawalay siya sa Ama. Pero tinindigan niya yon. Hindi siya umayaw. Kasi ang pag-ibig niya sa atin, pag-ibig na kayang magdusa. Hindi pag-ibig sa sarap lang. Hindi sa pag-ibig sa okay lang ang kalagayan. Kundi pag-ibig na kaya niyang harapin maski pinakamabigat na pagdurusa sa buhay niya. Dahil sa pagmamahal niya. Yun ang pag-ibig ni Jesus na may paninindigan. Amen? At pang-apat, pang-lima, love that is human. Okay. Maaaring may nagsasabi, kaya lang naman nagawa ng Panginoong Jesus siya dahil Diyos siya na nagkatawang tao. Take note, si Jesus Christ, 100% God at 100% human. Gets nyo? Nung tinake niya yung hamon na tubusin ang tao sa pamamagitan ng kanyang pagkakatawang tao, tinake niya rin lahat ng human infirmities. Ibig sabihin, lahat ng sakit at kahinaan ng tao, tinanggap niya rin yon. Kasama yun sa pagiging tao. Yung mauhaw, yung mapagod, yung makaramdam ng sakit sa mga sugat, yung dumugo, yung kanyang buong katawan. Lahat ng mga pagdurusa na maaaring pagdusahan ng mga tao, tanggap niya yun. Nasa kanya yun. Kaya nung sinabi niyang, I thirst, talagang totoong nauuhaw siya. Ibig sabihin, yung pakiramdam na hirap na maaaring maranasan ng tao, and beyond that, masigit pa ron, wala pa atang hirap na dinanas ang Panginoong Yesus na kasing hirap na dinadanas natin. What I mean is, wala pa atang maipapantay sa hirap na dinanas ng Panginoong Yesus. Maski pinakamahirap na naranasan natin, hindi pa natin naranasan kung ipapantay doon sa pagdurusa ng ating Panginoong Yesus. Pinakamabigat. And yet, He was willing to suffer. He was willing to take it as a human. Kaya, kahit mahirap damhin ito, dahil sa tao siya, hindi niya pinagana ang kanyang pagiging Diyos. Nung nasa krus ng Kalbaryo siya. Andiyan pa kayo? Dahil kung pinagana niya ang pagiging Diyos niya, bababa na lang siya doon. Pero hindi yun ang solusyon para tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Ang kinakailangan, dahil tao ang nagkasala, kailangan tao ang magdusa. Amen?
Kaya doon sa krus ng Kalbaryo, sa kanyang pagiging tao, pinagdusahan niya ang pinakamabigat na parusa dahil sa kasalanan. Ang pagdurugo, ang mga latay sa katawan, ang pagkakawalay sa Diyos. Ewan ko kung ngayon nyo lang maririnig to. Pero kung gusto nyo matutunan, mag-enroll kayo sa foundation class. Sasabihin ko sa inyo, dinanas ni Jesus na pumunta ng impyerno. Para matutunan nyo kung ano ang foundational doctrine dyan, mag-life retreat kayo at mag-enroll kayo ng foundation class. Papaliwanag natin yan. Pero lahat ng yon dinanas ng ating Panginoong Jesus. A love that is human. Dahil mahal na mahal niya tayo. Amen? Andiyan pa kayo? Number 6, pero merong happy ending sa kabila ng kanyang pagdurusa sa krus. Na seemingly, it's a defeat. Pag tinignan mo, parang pagkatalo yun. No. Yun ay katagumpayan. Nung sinabi niya, it is finished. Ang love ni Jesus, love that triumphs. Andiyan pa kayo? Love prevails. Ang pag-ibig ng Panginoong Hesus ay magtatagumpay at nagtagumpay. Nung sinabi niyang, it is finished. Hindi niya sinabing, I am finished. Tapos na ako. Wala na akong maibubuga. Hindi. Kundi sinabi niya, it is finished. Sa Greek word, ito ay tetelestai. Tetelestai. Na ang ibig sabihin, ito ay isang victorious shout na ang ibig sabihin, tapos na ang utang mo, bayad ka na. Tapos na ang kapangyarihan ni Satanas at kasalanan sa buhay mo. Wala ka nang dapat gawin kundi maniwala na pagwagian ko na ang laban sa kasalanan at nagtagumpay ako. Yun ang ibig sabihin ng tetelestai. Dahil sa ibig sabihin, ang tetelestai kasi, common word noong panahon ni Jesus Christ yan sa Roman world. Under the Roman Empire, ginagamit na yung tetelestai, isang Greek word dyan, na ginagamit yan, ganito. Kapag ka merong utang ang isang mamamayan, sa isang tao, sa isang bangko nila, meron silang kasulatan na nagpapahayag doon kung magkano ang utang niya. At kung hindi niya bababayaran yon, magiging alipin siya ng taong pinagkakautangan niya. Pero pag nabayaran niya na yon in full, nabayaran niya na lahat, tatatakan yung kasulatan na yon, tetelestai. Ibig sabihin, paid in full. Lahat ng utang natin dahil sa kasalanan natin, bayad na ng Panginoong Hesus. Sabihin mo sa katabi mo, wala ka ng utang sa Diyos. Pero sa akin, may utang ka pa. Sabihin mo gano'n. Lahat ng pagkakautang natin dahil sa kasalanan natin, binayaran na ng Panginoong Hesus. At dahil sa kasalanan, andiyan pa kayo? Merong legal right sa atin si Satanas. Nag-over na ba ako? Malapit na ako mag-over. Merong legal right sa atin si Satanas. Alipin tayo ng kasalanan at hawak tayo ng dyablo. Kaya nga sabi sa Ephesians 5:19, the whole world is under the influence of the evil one. Dahil sa kasalanan. Ngayon, kung bayad na ang kasalanan natin, wala nang hold sa atin si Satanas. Tinalo na siya ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Kaya pag sinasabi ni Satanas, ikaw, makasalanan ka, hindi ka karapat-dapat sa Diyos. Sasabihin mo kay Satanas, Satanas, talo ka na, wala na akong utang sa Diyos. Hindi ako makasalanan kundi tinanggap na ako ng Diyos bilang matuwid na mga anak niya. Dahil sa kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. So ang tetelestai ay salita ng katagumpayan. Dahil ang pag-ibig ng ating Panginoong Hesus hindi natatalo. Andiyan pa kayo? Hindi ka minahal ng Panginoong Hesus para matalo si Hesus sa iyo. Minahal ka ng Panginoon sa sasiguruhin niyang magtatagumpay ka hanggang sa huli. Anumang pagdurusa, anumang kasalanan niya na gusto mo ma-overcome, hindi mo ma-overcome, I tell you, pinagwagian na yan ng Panginoong Hesus. Mananalo ka rin dyan. Amen? Baka bukas, panalo ka na dyan. Wala na yung mga kasalanan na yan. O maaaring meron ka pang ginagawa na para bang ang hirap-hirap
alisin. Pero I tell you, ipapanalo ka ng Panginoong Yesus dahil nagtagumpay na siya. Tetelestai. Amen? Huwag ka nang maniniwala sa sinasabi ng dyablo na hindi mo kaya yan kasi iyan ka na. Nature mo na yan. Isinilang ka ng ganyan. Yan ka na. Hindi ka na makakawala dyan. Alipinin ka lang. Hindi. Huwag mong sasabihin na ito na ang pagkatao ko, ito na ako isinilang, ito na ako mamamatay. Hindi. Kung ano ang disenyo sa iyo ng Panginoon, bagamat ngayon parang hindi mo pa nakikita, ipapanalo yan ng Panginoon. Kung may tawag ka kay Lord, hindi ka makamove forward, pero may tawag ka, nararamdaman mo, kinakailangang maglingkod ka sa Panginoon. Kaya lang, parang nagdadalawang isip ka, dahil ang dami mo pang pagkakamali, marami ka pang hindi magawa, marami ka pang mga kasalanan. I tell you, pagka tinawag ka ng Panginoon, ipapanalo ka ng Panginoon. Magagawa mo yan. Amen? Dahil ang kanyang pag-ibig sa iyo ay nagtatagumpay. Amen? Number 7. Panguli, love that trust. Sa kabila ng kanyang mga ginawang pagdurusa para sa atin, sa kabila ng kanyang paghihirap, nanatili siya hanggang sa huling hininga niya. At take note, nung sinabi niyang, Father, into your hands, I commit my spirit, pinapakita rito na merong ama siya na pinagkakatiwalaan ng kanyang buhay. Alam niya na sa kabila ng kanyang paghihirap, sa pananatili niya at paninindigan niya sa pag-ibig, alam niya na ang buhay niya hahantong sa kanyang ama na mag-iingat ng kanyang buhay hanggang sa uli, kaya namatay siya ng may kapayapaan, na natili siyang tapat sa misyon na pinagagawa sa kanya ng Panginoon, ng kanyang ama. You see? Alam nyo, nag-uusap ang ama at anak. Sabi ng ama, whom shall I send? Whom will go for me? Sabi ng anak, out of the scroll, here I am. Out of those scriptures, here I am. Eto ako. Isugo niyo ako. Usap na. Nagbigay na ng pagsang-ayon ang Panginoong Yesus sa misyon na gagawin niya, na pinagplanuhan nila ng Father, ng Son, at saka ng Holy Spirit. Ngayon, lahat ng pinagplanuhan nila, mula nung isilang siya, hanggang sa krus ng Kalbaryo, sinunod niya lahat yun. Dahil nagtitiwala siya sa Ama. Hindi siya bumitaw. Ang pag-ibig ng ating Panginoong Yesus ay may kasamang pagtitiwala na gagampanan niya ang lahat ng mission niya para sa pagmamahal niya sa atin dahil nagtitiwala siya sa Ama na kahantungan ng dulo ng kanyang buhay dito sa lupa. Nakukuha nyo? Meaning, pinapakita ng Panginoong Yesus dito, ang sikreto ng pagtatagumpay sa kabila ng kahirapan, ang sikreto ng paninindigan mo na magpapatuloy ka sa pag-ibig mo sa Diyos hanggang sa dulo ay ang pagtitiwala sa Diyos na may hawak ng buhay mo. Ang tunay na nagmamahal ay nagtitiwala sa pinanggagalingan ng totoong pagmamahal. Ang pagmamahal na bigay ng Diyos, pagmamahal na may sakripisyo, pagmamahal na merong pagdadamay, pagmamahal na merong pagtitiis, pagmamahal na nagtitiwala hanggang sa huli. Kaya ang Panginoong Yesus, meron siyang tinatawag, alam niyo tawag na klase ng pagmamahal na yon, it is agape love. Pagmamahal na beyond doon sa kanyang sarili, kundi pagmamahal na sacrificial sa atin. At nagawa niya yon dahil nagtitiwala siya sa Ama. Kaya sa bandang dulo, Lord, tapos na. Naipakita ko na yung pagmamahal ko sa kanila.
Natindigan ko na yung pagmamahal hanggang sa dulo. Kaya Lord, na-accomplish ko na. Into your hands, I commend my spirit. Alam nyo, challenge sa atin. Mahal mo si Jesus? Mahal niyo ba si Lord? Ang challenge, kaya mo bang tindigan? Kaya mo bang panindigan yung pagmamahal mo sa lahat ng sitwasyon ng buhay mo? O masusubok yan kapag ka medyo mahirap na? Kapag ka may hinihingi na siya na isuko mo, kaya mo pa rin bang tindigan ang pag-ibig mo sa Panginoong Yesus? Pagka meron na siyang pinagagawa, na alam mong wala na sa comfort zone mo, pagka alam mong medyo may sakripisyo kang gagawin, titindigan mo ba yung pag-ibig mo sa Panginoong Yesus? You see, ang challenge sa atin ngayon, kung ang Panginoong Yesus hindi ka give up, hindi ka iniwan sa ere, hanggang sa dulo, hanggang sa huli, hanggang sa napakaraming hirap, nanindigan siya sa pagmamahal niya sa iyo. Ang tanong, maninindigan ka rin ba sa pagmamahal mo kay Jesus? Andiyan pa kayo? Ang Panginoong Yesus, pinasan niya ang krus ng buong mundo. Ang dinidemand niya lang sa iyo, pasanin mo ang krus mo. Hindi niya dinidemand sa atin ang pasanin ang krus ng mundo, kundi krus mo. If anyone wishes to follow me, let him deny himself, carry his cross daily, and follow me. Sino dito ang may mga cell leaders? Taas ang kamay. Taas ang kamay. Yung mga involved sa life group. Sino may mga life group leader? Meron kayong leader? Taas ang kamay ng mga leader. Sino yung kahit anong itanong ko, hindi magtataas ang kamay? Joke lang. Madalas sinasabi ko sa mga leaders, andiyan ba kayo? Si Jesus, nung tumawag ng disciple, hindi nagmamakaawa. Okay? Hindi nagmamakaawa. Hindi siya yung tipong, please naman, sumunod ka na. O kailan ka aatin? Please naman, umatin ka. O, mag-aatin ka ng life retreat. Sige na, ako namang lilibre sa'yo, umatin ka lang. Walang ganun si Jesus Christ. Andiyan pa kayo? Dahil ang discipleship hindi pinagmamakaawa. Ang challenge ng Panginoon, kung gusto mong sumunod sa akin, pasanin mo ang krus mo. Sumunod ka sa akin. Bakit? Kasi sapat na ipinakita niyang pag-ibig para makumbinsi ka na sumunod sa Kanya. Pag hindi ka pa sumunod sa Kanya, sa kabila ng pag-ibig na ipinakita niya, sabi nga ni Pastor Manny, ang yabang mo. Gets mo? Sabi nga ni Bishop Manny, kung wala kang panahon sa Kanya, ang yabang mo. Dahil pinakita niya na lahat sa atin. Hanggang sa huli. Yun na ang kanyang pangungumbinsi sa iyo na sumunod at maglingkod sa Kanya. At kung susunod ka sa Kanya, pasanin mo ang krus mo. Dahil nagpasan ako ng krus ng mundo. Ikaw pasanin mo, krus mo lang. Pero ang pangako ng Panginoon, hindi kita iiwan o pababayaan. Kahit minsan. Tayong lahat ay tumayo. Actually, kung isipin natin, hindi naman tayo karapat-dapat sa pag-ibig ng Panginoong Yesus. Amen? Sino yung magsasabi dito na, Lord, salamat dahil sa kabaitan ko, minahal mo ako. Sino yung magsasabi na, Lord, dahil good boy ako, approve ako sa'yo. Wala. Dahil lahat tayo makasalanan. Pero, despite that,
mahal pa rin tayo ng Panginoon. Amen? At nagsakripisyo pa siya para sa atin. Kaya ang requirements ni Lord, mahalin natin siya at sumunod tayo sa Kanya. Pasanin ang sarili nating krus. Krus ng pagbabago ng buhay. Krus ng pag-iwas sa kasalanan. Krus ng paglilingkod sa Kanya. Dahil hindi tayo karapat-dapat sa Kanya. Pero minahal niya pa rin tayo. Hallelujah.